Good PM Sir William, no, ito yung aparato mo, pure of breed 60 ampere MPPT, okay? So makikita mo yung harvest natin dito, no? Ayan. Ang harvest mo is 423 watts, then 28 volts. Ang solar panel ko dito is 550 watts, no? So pwede nga to sa 720 watts pababa, 590, 600 watts, walang problema, pwede. Single, isa lang, no? Then may spare tayo isang breaker, no? So yung isang solar panel ko dito is dalawang 160 watts lang yan, no? Pandagdag lang, naka-series. Pero yung pinakamalaki ko is 550 watts na solar panel, no? Then ito na yung multifunction meter mo, okay na yan, working na yan, no? May load ako na 103 watts. Then yung LVD natin nakaset na ng 11.5 low voltage. Then yung reconnect natin is 2 plus 11.5 is 13.5 ang reconnection pag na-lowbat. Then ito yung mismong harvest natin, no? 427 watts. Then 13.8 volts. Okay? Walang problema yan. So ito yung mismong LVD natin, no? Ayan. Ito, dito ka babase sa battery. So ito kasi nagcha-charging yan, no? While charging 13.8 volts. So pag pinatay ko yung solar panel, mag-equalize yan, magsasabay na yung voltahe ng MPPT mo at saka sa LVD. So kaya nag-iiba yan dahil sa charging ng solar panel, dahil sobrang init nga ngayon. So walang problema yun. Okay. So pag up and down, makikita mo is voltage, then ampere ng hina-harvest niya, no? 31 ampere dahil malakas nga yung araw ngayon. Then ito yung temperature ng MPPT natin, 39.5 volts. Then ito yung mismong volt, wala. Then ito yung harvest mo, 437 watts. So maglagay tayo ng load. So may load na nga 113, no. So lagay natin itong isang ceiling fan ko to. Ayan. So patay na yan. So ito. So itong load ko ay nasa loob ng bahay yan, no. Ayan. Ayan. Then dagdagan natin ng ceiling fan yan. So dito ka kuha ng load mo, no. Extension ka na lang, walang problema, or direct. Pwede kang mag-tap dito, direct mo dun sa bahay, no? So yun. So working na yung aparato mo, no. So papatayin natin yung aparato mo kung sakaling aalis ka ng bahay. So unahin mo yung solar panel, okay? Then mabawasan yung mismong ano yan, yung harvest niya, no. So harvest, yun yung nakukuha mong kuryente sa solar panel mo. Off mo rin tong isa, so magsisiro na. So wala ka ng harvest. So ito mismong battery indicator na lang makita mo. Ayan. Okay. So patay na yung solar panel mo, patay mo naman yung inverter, no. Ayan. So pwedeng tanggalin mo muna yung load. Ayan. So naka ATS ako, kaya once na mawala yung kuryente, babalik siya sa DU, no. Ayan. O sa kuryente natin. Then patayin natin yung load. Ayan. So breaker to ng outlet ng sir. Then ito yung inverter, off natin. So dyan din kumukuha ng kuryente yung multifunction meter natin, no? So itong inverter, breaker ng inverter, so nawala na rin yung LVD. Then ito yung battery ng MPPT natin, no? O mismong battery breaker yan. So okay. So pag i-on mo naman yung aparato mo, no, so naisalpak mo na yung battery mo, positive to negative din. Ito yung mismong red is positive, black is negative sa paresto. Red is positive, black is negative. Then ito rin, no. So meron kang kasamang wire to, battery cable, no. Loaded na yan. Then solar panel mo, positive to negative. So pwedeng isang solar panel lang, if 600 sa lang. So ito spare na lang to, no. Pero pwede rin nga itong combination ng dalawang 300, dalawang 200, walang problema, no. Then pa-power up natin, no. Once na ikabit mo na yung solar panel na wire, then yung battery. So power natin yung mismong breaker ng battery. Ayan. So mag-initialize yung MPPT natin, no. Ayan. So makikita mo is 00 pa dahil wala pa tayong solar panel, no, naka-off pa. Then down or up, makikita mo yung ano diyan. No, temperature is 40 centigrade. So ito gumagana yung blower nito is 45. No, then magbo-blow para palamigin niya yung sarili niya, no. Then battery, so 13.3. Okay. So patay pa tayo dito, no. So buhayin na natin inverter, no, para lumabas na yung LVD yan. Okay. So yung LVD yan yung napapatay sa inverter once na malobat na yung battery mo, para hindi tuloy-tuloy ma-drain yung battery mo.
Then yung power natin yung mismong inverter switch. Okay? Ayan. So pwede mong ulit-ulitin to sa video na para maintindihan mo maigi. Then power natin yung breaker ng outlet. So meron na yan, may load na yan, 220 volts. Then ito, wala pa tayo, 0 pa dahil tinanggal ko nga yung load niya. So itong white is, yellow is watt o yung load mo ng kuryente, no? Kung ano yung mga sinasaksak mo dyan. Then 230 volts yung output ng inverter. Then ito yung mismong ampere. Then frequency ng kuryente mo 5.9, no? So 60 Hz tayo, so 0.1 lang ang diferensya. Then ito yung time and date ng ginagamit yung aparato. So matagal-tagal ko na to na testing, no? So 3 days ko na to tinesting. Then inanon lang muna natin diyan, no? I-stack natin. Then ito na yung na-produce niyang kuryente, no? 8.5 kilowatt. So makikita mo diyan yan, yung mga reading niya, no? Once na ginagamit mo yung aparato. So lagyan natin ulit ng ceiling, no? Ceiling fan. Tingnan natin kung ano yung wattage ng ceiling fan. Okay. So yan, tumataas, bumababa, So ang ceiling fan ko, yan. Then ang wattage ng consumption niya is 9 watts lang, okay. So ito yung nasa loob ng bahay, no. Dalawang electric fan sa TV. So saksak natin. So madadagdagan na ang wattage ngayon niya. Ayan. So nakita mo nag-click yung ATS ko doon. So yun. Pasip ko na sa ito mamaya, sir, no. Salamat sa pagtitiwala. So God bless.